Isang prinsesa na dapat sana'y iginagalang, ngunit naging isang alipin. Di inaasahan, sa unang araw pa lang ay binubuli na siya ng asawa. May mga pako pang ang nakalagay sa kanyang upuan. Ngunit lahat ng ito ay tiniis ni Jiang Taohua, sapagkat kung siya ay ipapabalik, siya at ang kanyang kapatid, ay walang ibang mapagtatakbuhan kundi ang kamatayan. Si Jiang Taohua ay isang di gaanong pinapahalagahang prinsesa ng Hilagang Hardin. Ngunit nang matalo ang Hilagang Hardin at ang Dakilang Panalangin, isa lang ang prinsesang pwedeng ipadala para makipag-asawa, bilang tanda ng taos-pusong pakikipagpayapaan. Ang totoo, gusto nilang magpadala ng isang tao sa kampo ng kaaway para makalakam ng impormasyon tungkol sa Ducky, para maghanap ng tsansang makaganti. At si Peach ang napili. Ayaw pumayag kaya sila ng kanyang kapatid ay nagplanong tumakas. Ngunit huli na sila at naabutan. At ginamit pa ng Reyna ang kanyang kapatid para pilitin siyang sumunod at maging isang piyon. Ganito nga, sinimulan na ni Taohua ang paglalakbay tungo sa pag-iisang dibdib. Habang nasa daan, nalaman niya ang tungkol sa ika-4 na prinsipe na kanyang pakakasalan. Maaga nang namatay ang kanyang ina. Walang kapangyarihan at walang impluwensya siya kaya't pinalaki siya sa palasyo sa labas ng kabisera. Hindi kailanman siya minahal ni Haring Chi. Ngunit nang sa wakas ay makarating si Taohua sa Dachi, pinigilan siya sa labas ng pader ng lungsod dahil hindi raw maganda ang oras. Kailangan pang maghintay hanggang sa tamang oras bago siya makapasok sa lungsod at may kasal sa ika-4 na prinsipe. Ngunit pagsapit ng gabi, biglang napapaligiran ng mga lobo. Ang pangkat na nagtungo sa kasunduang pag-aasawa ay biglang sinalakay ng mga lobo. Buksan ang pintuan ng lungsod. Sabi ng prinsipe, papasok lang tayo sa lungsod sa takdang oras. Hindi pa naman ang oras. Paano kung mamatay tayong lahat? Masisira ang negosasyon. Sino ang mananagot? Wala nang nagawa ang mga sundalo kundi papasukin sila sa loob ng syudad. Hindi nila inaasahan na pati ang mga lobo ay susundan sila hanggang sa loob ng syudad. Mabuti na lang at marunong makipaglaban ang kasamang katulong. Pansamantala nilang napigilan ang mga lobo. Princess, takbo na. Ako na ang bahala sa hulihan. Ngunit hindi nila alam na sadya yung ginawa ng mga kaaway. Ang handog ngayong araw na ito. Princess, nasiyahan ka ba? Naging matagumpay ang patibong sa nag-iisang peach blossom. Si Shen Zaiya pala, ang kaliwang ministro ng Dakilang Panalangin, ay matagal nang nagsisiyasat sa kinaroroonan ng maruming pera. Nakatanggap ng impormasyon si Shen Zaiya ng araw na iyon na may hawak siyang impormasyon patungkol sa maruming pera, at iginuhit ang mga impormasyon sa isang painting na pinamagatang Liwanag ng Araw sa Sanlibong Bundok. Plano niyang ibigay kay Shen Zaiya para mailigtas ang sarili. Ngunit bago pa man niya maibigay ang painting, dumating din ang mga kalaban para pigilan siya. Mabilis na hinabol siya ni Shen Zaiya. Nang maabyutan niya ang isang silid, isang babae lang ang nakita niya. Ngunit nang akmang aatras na siya, natuklasan niyang nalasan pala siya ng asterisk Kawansan. Nang mga oras na iyon, biglang bumangon ang babae sa kama at sinunggaban siya. Sino ka? Hindi ba't mga bisita ang pumupunta rito? Pero pareho silang nakainom ng gamot, nagsimulang magdilim ang kanilang paningin. Lalong bumibilis ang paghinga. Sa kritikal na oras, si Taohua naman ay agad nakabawi. Nang akmang sasaksakin niya si Shen Zaiya gamit ang kanyang hairpin, ay nahawakan nito ang kanyang pulso, at inihiga si Taohua sa ilalim niya. Ang akin ang pinakamalakas na halimuyak ng hapdi. Kahit nasaksakin mo ako, wala na ring saysay. Hindi ka naman kusang loob. Sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo. Ililigtas kita. Akala ni Shen Zaiya ay magkakampi si Taohua at ang grupo ng mga iyon. Pinagbantaan niya ito para sabihin ang totoo. Para mailigtas ang sarili, balak sabihin ni Taohua ang totoo tungkol sa kanya, na siya ay isang prinsesa na ipinagkasundo. Ngunit agad siyang napigilan ni Shen Zaiya. Doon niya napagtanto na ang babaeng nasa harapan niya ay iba sa mga babaeng nakasalamuhan niya noon. Eksakto ang itsura niya sa prinsesang nakita niyang pakakasalan. Natanto ni Shen Zaiya na plano nilang gamitin siya para pumatay. Sisirain nila ang kasalang yun. Sayang lang ang ganda ng babae. Mapipilitan siyang magsalo sa sisi ng isang mamamatay tao. Ngunit habang handa nang sakalin ni Shen Zaiya si Taohua, dumating ang panganay at bunso nilang prinsipe. At ang dalawa ay nasa iisang silid na hindi maganda ang ayos ng pananamit, kahit wala namang ginawa. Para sa kapakanan ng mukha ni Ducky, wala silang nagawa kundi ibalik si Taohua sa Beiyuan. Sa ganoon, nawalan na ng silbi si Taohua. Pagbalik niya sa Beiyuan, wala na silang pag-asa mabuhay pa siya at ang kapatid niya. Para mabuhay, wala siyang nagawa kundi gamitin ang sitwasyon.
at pumayag na pakasalan si Shen Zaya. Si Panginoong Shen ay isang bihasang tao. Kung mapapangasawa ko lang si Panginoong Shen, kahit alipin pa ako, ayos lang. Kadalasang sinasabi ng mga tao, kung mananahan ka sa manok, susunod ka sa manok. Kung mananahan ka naman sa aso, susunod ka sa aso. Alam ng babae na may pampatulog ang alak na iniinom niya. Iniinom pa rin niya ito. Sumunod na segundo ay hinalikan niya ang kanyang bagong kasal na asawa. Ang biglaang pag-atake ni Jiang Taohua ay nakapagpagtataka kay Shen Zaiye. Dahil alak ito ng pagsasama, likas na dapat itong ibahagi sa mahal na Ginoo. At ang pagkikita nilang dalawa ay masasabing hindi maganda ang simula. Si Jiang Taohua, bilang prinsesa na pinakasalan para sa pakikipagpayapaan, ay natagpo ang hindi maayos ang pananamit, at nasa iisang silid si nakalihim Shen Zaiye, para hindi siya may padala pabalik sa North Garden. Kusang loob na inalok ni Taohua ang sarili bilang isang alipin kay Shen Zaiye. Nakita ni Shen Zaiye na mas gusto pa nitong maging alipin kaysa bumalik. Nagduda siya na may iba itong pakay. Madaling makuha ang kayamanan, ngunit mahirap makahanap ng taong nagmamahal. Ang kagalang-galang na Panginoon ay may natatanging karisma. Kaya't agad na nagkagusto si Taohua sa kanya. Kung hindi ko pa mismo nakita kagabi, para bang papatayin ako ng prinsesa gamit ang kanyang espada. Idinikit niya sa leeg ko, akala ko papatayin na niya ako. Muntik ko nang paniwalaan ang sinabi mong. Nagkagastuhan tayo sa unang kita. Nakita ko si Peach na may pagkainis na nagsabi na natakot din daw siya kahapon. Hindi niya alam na ang tunay na asawa ni Shen Zaiya ay anak ng kanang ministro. May dalawa pa siyang asawang babae na mga anak din ng mayayaman at makapangyarihang pamilya, kaya hindi biro ang mga yon. Tapos biglang nagbago ang isip ni Peach at ikakasal kay Shen Zaiya. Nagalit ang mga especially iyan ng Reyna na inatas ang magbantay sa kanya. Dali-daling nagpaliwanag si Taohua na mas mabuti nang mag-asawa siya ng isang hindi gaanong pinapahalagahan na prinsipe kaysa sa isang malapit na tagapayo ng emperador na si Kalihim Shen Zaiya. Dahil mas madali siyang makakakuha ng impormasyon. Naniwala ang matandang eunuko kay Taohua, ngunit para parusahan siya sa kanyang pagmamadali, itinago niya ang gamot na dapat sana'y ibibigay ngayong araw. Natatakot pala ang Reyna na baka mawalan siya ng kontrol kay Taohua kapag nasa daki na ito. Kaya binigyan siya ng lason na may epekto isang beses kada buwan. Pag umatake ang lason, parang milyon-milyong insekto ang nangangagat, napakahirap. Matagal naghintay si Peach pero hindi dumating ang antidote. Nang mga oras na iyon, isang babaeng nagpakilalang may-ari ng pananahian ang lumapit para sukatin ang kasuotan niya para sa kasal. Pero sa pakikipag-usap at kilos niyon, napansin ni Peach na hindi siya ordinaryong tao. Ang leeg niya kakasabit lang sa lubid. Kung magsikap ka pa, walang mag-aasikaso sa Reyna. Ang totoo, ang may-ari ng inuman ay ang Reyna mismo na sumusubok sa kanya. Sa kanya rin magmumula ang lunas at ang mga balita tungkol sa Reyna. At ang unang misyon ni Peach ngayon, ay ang kunin kay Shen Zaiya ang isang painting na pinamagatang liwanag ng araw sa sanlibong bundok. Ngayon ang unang araw ni Peach sa trabaho. Nagdesisyon ng asawang si Chin na bigyan siya ng isang malupit na pagtanggap. Hindi lang niya tinanggal ang mga pulang tela sa pintuan, kundi pinagbantaan pa siya ng mga paputok. At si Shen Zaiya, alam niya ito at sinadyang hayaan na lang ang parusang kanyang hiniling. Dapat niyang tiisin iyon. Akala ni Chin na dahil sa pagiging prinsesa ni Taohua, ay magagawang magsuot ito ng pula sa pag-aasawa. Akala ko'y mapapahirapan ko siya, ngunit nakita ko siyang nakasuot ng pink na damit pang kasal. Sapagkat para kay Peach, ang may kasal kay Shen Zaiya ng maayos, ay mas mahalaga pa sa pagmamalaki. Lalo pat, hindi naman niya ikakasal ang taong tunay niyang mahal. Pulang damit man o pink, hindi na mahalaga. Kaya kahit alam niyang inaapi siya ng asawa at mga asawang babae ni Shen Zaiya, ngumingiti pa rin siya ng matamis. Pero hindi niya inaasahan na ganoon kasama ang mga intensyon nila. Naglagay pa nga sila ng mga pako sa banig. Pero para kay Taohua na mahigit 10 taon nang naninirahan sa Cold Palace, mga simpleng bagay lang ito. Naawa sa kanya si Chen at gusto niyang sabihin kay Shen Zaiya ang mga nangyari. Pero alam ni Taohua na alam na iyon ni Shen Zaiya. Marahil ay siya pa nga ang nag-utos niyon, para subukan ang kanyang limitasyon at motibo. Ngunit si Taohua ay may kanya-kanyang paraan ng pagtugon. Sa pagharap sa isang mapanlinlang na ministro, natural na ang pagpapakumbaba, para mapababa ang kanyang pag-aalala. Sa pagharap naman sa iba, kailangang maging maingat at matalino, masyadong masunurin. Iyon din ang kakaiba.
At sinadya ni Shen Zaiya na iwan siyang mag-isa sa kanilang unang gabi. Ngunit nalaman niya na humingi pala ito ng pahintulot sa emperador na maging dama, para maging abay sa kasal. Kaya naman kailangan niyang pumunta at tapusin ang huling eksena. At alam ni Tao Hua na may sumusubaybay sa kanya. Kaya naman sinadya niyang buksan ang pinto. Pabayaan silang masiyahan sa panonood. Paano? Hindi ba't ikaw ang nagpakahirap? Para may punta ako rito. Masyado nang nagmamadali ang Ginoo. Ang abaniko ay bubuksan lamang pagkatapos na maisaulo at mabasa ng bagong kasal ang tula. Doon pa lang. Ang galing mong umarte. Hindi ka ba natatakot na ma-carried away? Nakaawang ang mga mata ni Tao Hua. Napaka-inosente. Sinabi niya na totoo ang kanyang pagmamahal sa kanya. Sumunod ay ang pag-inom ng alak. Kahit alam ni Tao Hua na may problema sa alak ay ininom pa rin niya ito. Sa sumunod na segundo, bago pa man makasagot si Shen Zaiye, hinalikan niya ito at inilipat ang alak sa bibig nito. Kahit konti lang ang nainom ni Peach, nahulog pa rin siya sa patibong. Sa kahilingan ni Shen Zaiya na siya ang magbihis sa kanya, bigla na lang niyang sinabi ang totoo. Parang laro lang naman ang lahat, hindi ko naman talaga balak na matuloy ang pagsasama. May pampatulog pala sa alak na nagsasabi ng totoo. Tingnan mo, nalasan na si Peach. Sinimulan na siyang tanungin ni Shen Zaiya. Bakit ako pa ang hindi mo pakakasalan? Si Tao Hua kay Panginoong Shen. Pag-ibig sa unang tingin.